Ang mga kaganapan sa araw na ito ay nagsimula sa Mark chapter 3 verse 20. Ang Panginoong Hesus, katulad ng ating napag-aralan noon, ay nagkaroon ng paghaharap sa mga Pariseo. At pagkatapos naman ay inakala ng kanyang pamilya na siya, si Hesus, ay nababaliw at sinubukan nilang iuwi siya sa kanilang bayan sa Nazaret. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagpasimulang magturo si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga at gumugol siya ng oras sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga talinhaga sa kanyang mga disipulo. Naganap ang mga activities na ito sa tabi ng dalampasigan ng dagat ng Galilea at dito nakita natin si Jesus na gumamit ng isang bangka bilang pulpit sa kanyang pagtuturo. Ito ay isang mahaba at nakakapagod na araw para sa Panginoong Hesus. Nang matapos ang araw, tinawag niya ang kanyang mga disipulo upang tumulak sila sa kabilang ibayo ng dagat. Nang pagkagat ng dilim, nagpasimula silang tumawid sa kabilang ibayo sa kayang isang bangka. Habang nasa salaot sila, dahil na rin sa kapaguran ay mabilis na nakatulog si Jesus sa bandang likuran ng bangka. Isa ito sa maraming bahagi ng mga kasulatan na nagpapatunay ng pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Siya, tulad din natin, dumarating ang lubos na kapaguran sa lubos na napakaraming gawain sa maghapong hinarap. Kaya nga, nauunawaan ang ating mga kahinaan ng ating Panginoong Hesus. He is able to sympathize with us when we get tired. Psalm chapter 103 verse 14. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Karamihan sa mga alagad ng Panginoon ay nakasanayan ng mamangka sa dagat ng Galilea maging sa gabi. Pagkat halos lahat sa kanila ay mga eksperyensadong mangingisda. Ang bagay na magaganap sa gabing iyon ay magpapabago sa kanilang buhay at kanilang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Ang himalang magaganap ay ang una sa apat na mga himalang ating maaaring pag-aralan pa sa mga darating na linggo. Ang apat na himalang ito ay ganap na magpapatunay sa kanyang mga alagad at sa atin na rin na si Hesukristo ay Panginoon ng lahat at ng bawat sitwasyon. Nang gabing iyon, sa bagyong kanilang hinarap, ay natagpuan ng mga disipulo na ang kanilang mga buhay ay nanganganib. At sa panahon ng panganib, kanilang naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon at nasagip ang kanilang mga buhay, upang sila ay patuloy na makapagpapatotoo sa iba ng kanilang karanasan. Gusto kong sumakay tayo sa bangka kasama nila habang tumatawid sila sa dagat ng Galilea. Maraming maituturo sa atin ngayon ang kanilang karanasan, pagkat tayong lahat ay naglalayag patungo sa di nakikitang daungan na tinatawag na pinto ng langit. At habang di pa tayo nakararating sa daungang iyon, darating ang mga pagkakataon na tayo ay makakaranas ng malalakas na bagyong may malalaking hampas ng alon ng pagsubok sa ating patuloy na paglalakbay sa mundong ito. Sa kabilang banda, ito ay pinahihintulutan ng Diyos pagkat nais niyang tayo ay patuloy na umunlad sa pananalig at pagkakilala pa sa Kanya. Kaya't samahan natin ang Panginoon at ang Kanyang mga alagad sa pagtawid sa dagat ng Galilea. Muli, mayroon tayong tatlong mahalagang punto na pinapakita sa atin ng ating teksto. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa umagang ito, ang Panginoon ng karagatan. At ang unang main point ay mababasa natin sa verse 37. Ang kapangyarihan ng bagyo. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo.
kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Sa talatang ito, may tatlong bagay tayong mapapansin sa bagyo. Una, ang biglaang pagdating nito. Sinasabi nga ng mga dalubhasang mamamalakaya na ang mga bagyong tulad nito ay karaniwang nagaganap sa dagat ng Galilea. Ang dagat ng Galilea ay kakaiba sa ibang mga dagat. Ito ay medyo maliit nga lang, 13 milya ang haba, 7 milya ang lapad. Ngunit ito ay may 150 talampakan ng lalim at ang baybayin ay 650 feet below sea level. At napapaligiran ng mga bundok, ito ay madaling pagsimulaan ng biglaang pagbagyo. Ang mga hanging humahampas sa kalupaan ay pataas ng pataas sa mga bundok na lumilikha ng tinatawag na downdraft sa ibabaw ng dagat. Mabigat na pagbagsak ng hangin na lumilikha ng buhawi o ipo-ipo. Ito ang lumilikha ng biglaang bagyo na may kasamang matitinding pagkulog at pagkidlat sa buong karagatan at sa tabing mga kabundukan. Dahil din sa mga nagaganap na pangyayari, ang alon na nalilikha ng bagyo ay umaabot sa 20 feet ang taas. Kaya't isipin ninyo kung paano hampasin ng malalakas at malalaking alon ng bangka na sinasakyan ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad. At ganoon din naman ang buhay ng tao. 1 minute you can be enjoying fair weather and the next you find yourself in the middle of a storm. Isang pangkaraniwang check-up lamang sa inyong doktor and suddenly you find yourself in the middle of a terrible storm sa kanyang ibabalita. Hindi naman din dapat tayong mabigla pagkat sinasabi naman sa atin ng Bible na lahat tayo ay daraan sa mga bagyo o pagsubok ng buhay. Walang exempted doon, maging mananampalataya ka man o hindi. In fact, you are in one of 3 places today. You are either in a storm, just coming out of a storm, or headed into a storm. Sudden storms are a part of our lives. Ang ikalawang bagay na mapapansin sa bagyo, ang lakas nito. Sa mga katagang, ito'y halos mapuno na ng tubig. Ang mga bihasang mangingisda ay kinapitan ng takot sa tindi ng bagyo, pagkat nira-rock and roll ng alon ang kanilang bangka at patuloy ang pagpasok ng tubig sa loob ng bangka na maaaring sanhi ng kanilang paglubog. Sa tindi ng bagyo at dahil madilim sa pagkakataong iyon, hindi nila maaninagan kung sila man ay malapit na sa dalampasigan at di na rin nila makita ang iba pang mga bangkang kanilang kasama. They were in terrible danger and they feared for their lives. Kapag dumating ang mga unos ng buhay, madalas ito'y malubha at nagdudulot sa atin ng matinding dalamhati, sakit at kaguluhan sa ating kaisipan at damdamin. Lalo na kung sunod-sunod ang dating ng problema. Tila ba malulunod na tayo sa pagdurusa? Ang iba ay nahaharap sa unos ng kalungkutan sa pagyao ng isang mahal sa buhay. Ang iba naman ay nilamon ng unos ng kasalanan. Kapag ang kasalanan ay pumasok sa ating mga puso, ipinapangako nito sa atin na tayo ay lubos na mag-i-enjoy. Ngunit sa madaling panahon lamang ay ipinakikita nito ang madilim at nakalulungkot na bunga nito. Wawasakin ang kasalanan ng iyong buhay tulad ng isang buhawi na nag-iiwan ng bakas ng pinsala. At sa pagkakataong ito,
ay maaaring mayroon sa ating tagapakinig na dumaranas ng ganitong uri ng unos. Bago ka pa dumating, kaibigan, sa sukdulan ng pighati ng kasalanan, kinakailangan mong magbalik loob sa Panginoong Hesus at talikuran ang kasalanang lumulunod sa iyo. So, the storms come and they bring with them fear, anxiety, and pain. I just want you to know that there is no storm on earth that heaven cannot calm. There is no problem so great that Jesus cannot fix. Ang ikatlong bagay na mapapansin natin sa bagyo, ang pinagmulan nito. Saan kaya nagmula ang biglang bagyo? Maaaring ito ay natural tulad ng naibahagi ko kanina, pagkat ang geographical makeup ng dagat ng Galilea ay madaling pagmulan ng mga bagyong may ganitong mga katangian. Maaaring pinadala ito ng Diyos sa layuning nais niyang turuan ng mga alagad na magtiwala kay Jesus. Ang mga bagyo sa ating sariling buhay ay maaaring magmula rin sa iba't ibang paraan. Minsan ang mga bagyo ay sarili nating kagagawan. Gumagawa tayo ng mga bagay na magdadala sa atin ng problema at kinakailangan natin harapin ang mga consequences nito. Tandaan na lagi nating aanihin ang ating itinanim. Galatians 6:7. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. Minsan naman ang Diyos ang nagpapadala ng bagyo. For what reason? Ang maaari ninyong tanong. Well, maaaring He does it to discipline us and to draw us closer to Him. Katulad ng kaso ni David, matapos siyang magkasala with Bathsheba, siya ay dinisiplina ng Panginoon upang madala sa pagsisisi. Kaya nga, when God sends the storm, it is always to draw us closer to Him. At may pagkakataon din naman na hahayaan ng Diyos si Satanas na magdala ng bagyo sa ating buhay, katulad ng nangyari kay Job. Satan will whip up a storm in your life to defeat you and drive you away from the Lord. He will do everything in his power to destroy you and your faith in God. Mayroon tayong kaaway na ninanais na gapiin ang mga anak ng Diyos at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakayanan. 1 Peter 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Pero mahalaga na tandaan na ang ating Diyos Ama ang may kapamahalaan ng lahat at maaari lamang tayong sakta ng diablo sa kapahintulutan ng Diyos ayon sa kanyang layunin tulad ng nangyari sa buhay ni Job. Ang ikalawang main point sa ating pag-aaral, ang problema na dulot ng bagyo. Verse 38. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Ang pinakamalakas na bagyong nagaganap sa gabing iyon ay hindi sa dagat ng Galilea, kundi sa puso ng mga disipulo. Ang malakas na bagyo sa laot ay nagdala ng malaking pag-aalinlangan sa puso ng mga alagad ni Jesus. Samantalang hinahagupit sila ng napakalakas na bagyo, matatagpuan na si Jesus ay natutulog ng mahimbing sa likuran ng bahagi ng bangka. At nang magsimula ng pagharian ng takot ang kanilang mga puso, nagmadali silang gisingin si Jesus
sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Ang salitang ginising sa orihinal na pagkasulat ay napapaloob ang idea ng matinding pagyugyug. Sa anong dahilan kaya at ganoon na lamang ang paraang ginawa nila sa paggising sa ating Panginoong Hesus? Maaari kasing ang mga alagad ay nagpanik na ng husto at nawala na sa kanila ang pag-asa na sila ay magsusurvive sa napakalakas na bagyong kanilang nararanasan. Now, let us examine the doubts of these men today. Una, makikita natin na pinagdudahan nila ang kabutihan ni Jesus. Wika nila, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Inakusahan nila ang Panginoon na kanyang binabaliwala lamang ang kanilang kinakaharap na sitwasyon. Bakit ang ganitong pagdududa? Sa kabila ng kanilang nasaksihang habag at kabutihan ng Panginoon sa mga nakalipas na araw, at kanila din nakita ang kanyang kapangyarihan laban sa karamdaman at maging sa diablo. Ngayon, nahaharap sila sa isang bagyo at sila ay natatakot. Dapat nilang malaman na ang isang bugso ng hangin sa isang maliit na lawa ay hindi maaaring hadlangan ang kapangyarihan ni Jesus. Do you know what their real problem was? They were looking at situations and not at the Savior. They had their thoughts on the facts and not on faith. Pero bago siguro natin punahin ang mga disciples, perhaps we should consider our own hearts. Tanungin natin ang ating mga sarili na mayroon bang mga pagkakataon na nang tayo rin ay naharap sa bagyo ng buhay at hindi natin napagdudahan ang kabutihan ng Diyos? Maaaring hindi ito nabigkas ng ating mga bibig, ngunit ako ay nakasisiguro na ang lahat sa atin, one way or the other, doubted that Jesus cares for us. At sumagi sa ating mga kaisipan ang mga katagang, Lord, bakit mo hinayaan na mangyari ito sa aking buhay? Knowingly or unknowingly, we all have questioned that Jesus truly cares for us. Ang mga alagad din ay pinagdudahan ng biyaya ni Jesus. Wika nila, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Alalahanin natin na si Jesus ang nag-aya sa kanila na tumawid ng dagat. Iniwan ng mga lalaking ito ang lahat para sumunod kay Jesus. At ngayon ay dinala niya sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Natakot sila. Ngunit hahayaan na lang ba ni Jesus na mamatay silang lahat? Pakatandaan natin na hindi ka iniligtas ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para lamang ikaw ay abandonahin when the going gets a little tough. Jesus is absolutely committed to you and will never forsake you. Hebrews 13 verse 5. I will never leave you nor forsake you. Ang salitang leave and forsake dito ay literally means never abandon at any circumstances. Kapag ang bagyo ay lubhang napakasungit na, kapag ang iyong bangka ay pauray-uray na, kapag ang malakas na hangin ay patuloy na humahampas sa iyong katawan, at kapag ang malakas na alon ay ginigiba na ang bangkang kahoy na iyong sinasakyan, huwag matakot, hindi ka niya hahayaang lumubog. Aalagaan ka niya at hinding-hindi ka niya pababayaan sa anumang pagkakataon. Ang Panginoong Hesukristo ay ganap na nakatuon sa iyo. The city of Jerusalem once felt forsaken by the Lord. Isaiah 49 verses 14 to 16. But Zion said,
"The Lord has forsaken me. My Lord has forgotten me." And God answered them in verse 15, "Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are continually before me." Kung minahal ng Panginoon ang bansang Israel na kanyang iniligtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto, gaano niya kaya kamahal at proprotektahan ang kanyang sariling simbahan na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang mahal na anak? Makikita din natin na ang mga alagad ay pinagdudahan ng garantiya ni Jesus. Wika ni Jesus sa verse 35. Tumawid tayo sa ibayo. Sa pasimula pa lamang ng kanilang paglalakbay, sinigurado ni Jesus kung ano ang magaganap, na sila ay makakaabot sa kabilang ibayo. Kung pinagtiwalaan nila lamang ng lubos ang sinabi ni Jesus, maaaring hindi sila nabahala nang biglang dumating ang malakas na unos sa gitna ng kanilang paglalakbay. Pero kung ating susuriin muli ang ating mga sarili, katulad din tayo nila. Napakaraming pangako sa atin ni Jesus na nakatala sa buong Biblia, both in the Old and New Testament books. He promised us that He will take care of us. If we could just learn to take Him at His word, then we could face the storms of life without fear. Mga kapatid, you and I need not fear the storm when we know that our loving Lord and Savior is the one in control. Ang third main point ng ating pag-aaral ay sa mga verses 39 to 41. Ang layunin ng bagyo. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Ilang mahahalagang bagay ang ipinaaalala sa atin ng talatang ito. Una, higit nilang natuklasan ang kapangyarihan ni Jesus. Ang bagyong lubhang kinatakutan ng mga alagad ay walang problema sa Panginoong Hesus. Kanya lamang sinaway ang hangin at pinatahimik ang lawa. At nangyari nga, nawala ang malakas na hangin at ang tubig ay biglang pumayapa. Kung gaano kadali na pinagaling ni Jesus ang may mga iba't ibang uri ng sakit at kung paano lumayas ang mga masasamang espiritu sa mga sinasanibang mga tao, ganoon din kadali ang pagsunod ng hangin at alon sa kanyang makapangyarihang tinig. Ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay may katulad pa ring kapangyarihan ng dati. Ang bagyong iyong hinaharap ay walang problema sa ating Panginoong Hesus. Sa isang salita lamang ay kanyang mapapatahimik yan, kung yan ay kanya lamang nanaisin na mangyari. He may however desire to allow the storm to rage. When He does this, He is well and able to protect you in the midst of the storm. Katulad ng naranasan nila Daniel at ng kanyang tatlong kaibigan. Ikalawa, higit nilang naunawaan ang mga pangako ni Jesus. Natutuhan nila that the Lord Jesus was as good as His word. At mapahanggang ngayon din naman, ang lahat na pinangako niya ay kanyang tutuparin. Romans 4:21, wika ni Pablo, that he was fully convinced that God was able to do what He had promised. Pagkat sa maraming pagkakataon, tested na ni Pablo ang katapatan ni Jesus. Pangatlo, higit nilang naranasan ang presensya ni Jesus. When the Lord is in your vessel, you have an advantage. Sa verse 36, sinabi doon na may iba pang mga bangkang
nakisabay sa kanila. Ngunit iisang bangka lamang ang nakasama ang Panginoon. At iyon ang bangkang dapat na iyong kinalalagyan. Habang tayong lahat ay naglalakbay sa dagat ng buhay, bagamat iisa ang ating destinasyon na paroroonan, tayo ay nakasakay sa ating mga sari-sariling bangka. Ang dapat nating masiguro, mga kapatid, na si Jesus ay kasama natin sa ating bangka at hindi ang sino o ano paman. You know why? Having Jesus in your vessel makes all the difference. Tingnan natin ang karanasan ng mga alagad. They were able to call on Him because He was with them. They were able to see Him move in power because He was with them. They were able to experience His peace because He was with them. So my question to all of you who are listening, is Jesus in your vessel or part of your life? If He isn't, paano mo mapapatahimik ang mga bagyong dumarating sa iyong buhay? Ika-4, kanilang na-discover ang layunin ni Jesus. Ang bagyo ay nagturo sa alagad ni Jesus ng mahalagang bagay na hindi nila matututuhan sa ibang paraan. Hinayaan sila ng Panginoong Hesus na makaranas ng isang napakalakas na bagyo sa laot upang turuan silang magtiwala sa Kanya ng lubos. Paano naman tayo? Nasa atin ang Biblia. Sinasabi nito sa atin ang lahat ng bagay na nagawa ni Jesus at ang iba pang mga bagay na Kanyang gagawin pa. Nasa atin din ang patotoo ng ibang mga mananampalataya sa ating paligid. Nakita natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Sa mga pagkakataon na hahayaan ni Jesus na tayo ay dumaan sa matinding bagyo ng buhay, tandaan ang karanasan ng mga alagad and the lesson they have learned. Ang aral na tayo ay matuto sa Kanya lamang na magtiwala at hindi kanino paman at sa ano paman mga bagay. Kaya niya tayong alagaan at patuloy na patnubayan sa ating paglalakbay sa dagat ng buhay. Mark chapter 6 verses 48 to 51. Muli nating matutunghayan ang mga lalaki ding ito sa gitna muli ng isa na namang bagyo sa gitna ng dagat. At sa pagkakataong ito, hindi nila kasama si Jesus sa bangka. Atin silang matutunghayan na puno ng pagkatakot at pag-aalinlangan muli. Sa pagkakataong ito, si Jesus sa kanila ay lumapit at muling pinatahimik ang bagyo. Isang napakahalagang aral ang ating muling matututuhan sa mga pangyayaring iyon. Kahit hindi natin nakikita si Jesus, patuloy siya nagbabantay sa atin at kumikilos para sa ating ikabubuti. Sometimes He sends the storms to educate us and to teach us to trust Him. Because His purpose is not to hurt us, but to grow us. You can always trust the Lord, that He always does the right things in the storms of life. 5, natutuhan nila ang kapayapaan na mula kay Jesus. Habang lahat sila ay balisa at nababalot ng takot, ano ang makikita nating ginagawa ni Jesus? Siya ay mahimbing na natutulog. Bakit? Pagkat alam ni Jesus na siya ay nasa sa gitna ng kalooban ng Diyos Ama. Alam niya na siya ay mamamatay sa krus at hindi sa pagkalubog sa isang bangka. Kaya't siya ay payapang natutulog. Because he trusts his Father to take care of him. If that situation doesn't rattle the Lord, we shouldn't allow it to rattle us either. 6 at panghuli, nadagdagan pa ang pagkakilala nila kay Jesus. Nang pakalmahin ni Jesus ang dagat, sila ay namangha at sinabi, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Sa kanilang patuloy na paglalakbay kasama ni Jesus, patuloy na magpapahayag sa kanila si Jesus hanggang sila ay lubos na makilala sa kanya bilang ang Diyos na nagkatawang tao, ang pinangakong Mesyas sa bayan ng Israel, ang banal na kordero ng Diyos.
Sa pagtatapos, hindi ko alam ang kalikasan ng iyong bagyo na kasalukuyang pinagdaraanan. Ngunit alam ko kung sino ang makapagpapatahimik nito. Walang iba kundi si Jesus, ang Panginoon ng karagatan. If it is a storm of suffering that you are going through, He can ease your pain. If it is a storm of sorrow, He can comfort your soul. If it is a storm of sin, He can deliver you and set you free. Do you need to hear Jesus say, "Peace, be still," to your storm? Wala kang dapat gawin kundi isuko ang lahat sa kanyang paanan at hayaan ang kanyang pagkilos sa iyong kasalukuyang kalagayan. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. Ang dakilang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman.